isang mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa. Pa-comment po tayo dyan na kung okay po yung audio natin. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Okay po ba yung audio natin, mga kapatid? Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa. At purihin ang Panginoon. Binigyan niya tayo ng panibagong araw. At binigyan niya tayo ng pagkakataon para mag-aral ng kanyang salita. At patuloy tayong matuto, lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. At muli po, ang ating morning devotion ay magmumula po dito sa DFC Taichung, sa lugarin po ng Taiwan, sa pangunguna po ng ating Pastora Carolina at Pastora Desiree Laracas. Purihin ang Panginoon. At bago po tayo mungo sa pag-aaral salita ng Diyos, ay alayan po muna natin, handugan muna natin ng isang awitin yung ating Panginoong Hesus. Amen. Awitin natin yung dalangin. Hallelujah. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Minsan pa, hallelujah. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Minsan pa, dinggin niyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify and we exalt your name, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Uruan nyo kami, Panginoon, Lord God. Hubugin nyo kami, Panginoon. Hayaan nyo, Diyos, kung ano, Panginoon, Lord God, ang inyong kalooban, ang siyang masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon. Minarapat nyo kami, Panginoon, Lord God. Salamat sa habag, sa biyaya, Panginoon. Sa walang hanggang pag-ibig ninyo, Panginoon, Lord God. Patuloy na sumasagana sa aming buhay. Aming dalangin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, turuan nyo kami, Panginoon, Lord God, ng inyong mga pamamaraan at hubugin nyo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa banal na Espiritu. Siya magpapaunawa sa amin, pagbibigay ng karunungan at kaalaman sa pag-aaral ng inyong banal at makapangyarihang salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, sa aking mga kapatid na makikinig, patuloy, Lord God, abutin, anuman, Lord God, ang kalalagayan, Panginoon, ang distansya namin, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na maging okay, Panginoon, Lord God, ang bawat internet connection ng bawat isa, Panginoon, sa man, Lord, panig ng daigdig, Panginoon, Lord God, ay maaabot ng inyong mensahe, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Salamat, Panginoon. Wala kami, Diyos, magagawa kung wala ang inyong pagsama, Panginoon, Lord God. Katagumpayan, Panginoon, ay amin ang inaangkin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at isang mapagpalang umaga muli at mapagpalang gabi, good morning, good evening, o kung saan man tayo ng daigdig, ay parihin ang Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Maraming tao, segundo yung namamatay sa buong mundo. Pero purihin ang Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na naman, panibagong araw sa ating buhay para turuan, para magsisi, para mahubog sa ating pananampalataya. Pumunta po tayo sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4, verse 14 to 15. Unang Timoteo chapter 4 verse 14 to 15. Sinasabi po dito, huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu ayon sa inihayag ng namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Verse 15. Gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Amen. Ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay ang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Amen. Ano po dito? Dalawang pag-aaralan natin dito sa verse 14. Huwag nating pababayaan ang kaloob ng banal na Espiritu. Amen. Binigyan tayo ng kaloob ng banal na Espiritu. Sabi diyan nung ipinatong, ito po ay sa mga kamanggagawa natin. Sa mga kamanggagawa na iglesia, sabi diyan, huwag niyong pababayaan ang kaloob sa inyo ng banal na Espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa inyo. Una dyan ay nung pinatong ang kamay ng namumuno sa isang iglesia. Ibig sabihin, yung ating mga tagapanguna, nung binigyan tayo ng power and authority, huwag nating sayangin yon. Hindi naman sa ganang sarili nila pinatungan ka ng kamay dahil gusto ko itong taong to, papatungan ko ito ng kamay. No, may leading ng banal na Espiritu. Dahil pospos ng banal na Espiritu yung ating mga tagapanguna, sila yung pinili at tinalaga ng Diyos para maging tagapamuno ng isang iglesia.
At ang sabi diyan, pinaka-importante, huwag nating pababayaan ang kaloob ng banal na Espiritu. Bakit? Yung isang sasakyan kapag hindi ginagamit sa susunod na buwan, sa susunod na taon, ay hindi ito gagana. Amen. Para saan pa kung binigyan ka ngayon ng kaloob? Gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Hayaan natin na ang banal na Espiritu mismo yung magturo sa atin. Basahin natin sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 31, kung ano yung magagawa ng banal na Espiritu. Gawa, chapter 4, verse 31. Sabi dyan, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng boldness, ng kalakasan ng loob. Nung dati, nung hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, pahiya-hiya pa tayo. Kung magsalita pautal-utal. Pero nung dumating ang banal na Espiritu, binigyan ka ngayon ng kalakasan, spirit of boldness. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Amen. At ito yung pinaka-importante, yung mangaral ng salita ng Diyos. Ipangaral yung ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Dumarating ang pananampalataya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Paano sila ngayon mananampalataya kung wala silang naririnig ng salita ng Diyos? Kaya napaka-importante, ito yung Great Commission ng isang Kristiyano, ng isang lubos at totoong lingkod ng Diyos, nangangaral ng salita. Ang Panginoong Hesus, nung nandito sa lupa ay nangaral siya. Hindi naman sinasabing, tagasayaw lang po ako, pastor, tagaluto lang po ako, pastor. No, kahit tagasayaw ka, tagaluto ka, magayag ka ng salita ng Diyos. Amen. Napaka-importante sa pagluluto mo, habang nagluluto ka, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, habang nag-aayos ka ng mga upuan. Bakit? Dapat equip tayo. Anong isi-share mo, anong ihahayag mo sa tao kung ikaw mismo ay walang alam, hindi ka nag-aaral. Mga kapatid, ito po ay katotohanan ng isang lingkod ng Diyos. Kailangan natin talagang mapuspos ng banal na Espiritu. Ito yung isa sa kaloob ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kalakasan ng loob para maghayag ng salita ng Diyos. Hindi tayo taga-upo lang. Tandaan natin, marami ang aanihin, kakaunti iyong aani. Binigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Tandaan natin, huwag nating pababayaan ang kaloob ng banal na Espiritu. Alos ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu, hindi na nila inalintana yung hirap, yung pagod, mabugbog, makulong, paglabas ng kulungan, maghahayag pa rin ng salita ng Diyos. Bakit? Ayaw nilang pabayaan yung kaloob na ibinigay sa kanila at yung tiwala ng Diyos sa kanila. Yamang pinagkatiwalaan tayo na maghayag ng salita ng Diyos, gawin natin yung pinakamainam na paglilingkod. Amen. Hallelujah. Kailangan natin gawin kung anong kalooban ng Diyos. Bakit? Kung sino lamang yung gumaganap sa kalooban ng Diyos Ama ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano ka ngayon makakapunta sa kaharian ng Diyos kung mismo hindi mo madala yung paanan mo sa gawain ng Diyos? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayong turuan ng Diyos kung paano yung totoong paglilingkod. Amen. Italaga natin yung buhay natin sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaya nga, lagi tayo nananalangin, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Ito yung tagaturo sa atin. Hindi po ako, Panginoon, marunong manalangin.
Ito yung tagapamagitan sa atin kung anong hindi natin kayang ipanalangin. Yung banal na Espiritu yung nagtuturo sa atin para masabi natin kung anong dapat ipanalangin sa ating Ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon dahil sa tulong lang ng banal na Espiritu, nabuksan yung ating mga mata at nakita natin yung katotohanan. Hayaan natin, alakaran natin ang katotohanan. Ano dyan sa pangalawa? Sa verse 15, gawin mo ang mga tungkuling ito at lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito para makita ng lahat ang paglago mo. Ano mo makikita? Gawin mo. Hindi dyan sinabi na pwedeng hindi mo gawin. Sabi niya, gawin mo ang mga tungkuling ito. At anong kasunod? Lubos mong italaga ang sarili mo sa mga ito. Tandaan natin, yung isang lingkod o isang servant kapag walang pagtatalaga sa kanyang sarili, sa kanyang master, kaya niyang traidorin yun. Amen. Ipinapakita dito na dapat magkaroon tayo ng covenant relationship sa ating Diyos. Lubos mong italaga ang sarili mo. Amen. Anong sunod yan? Para makita ng lahat ang paglago mo. Tandaan natin, walang paglalago sa isang Kristiyano kung walang pagtatalaga sa kanyang sarili sa Diyos. Amen. Maging kagaya tayo ni Ruth. Kung saan ka pupunta, doon ako. Kung sino yung kababayan mo, magiging kababayan ko. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Ganun yung covenant relationship ninyo. Magkakaroon ka ngayon ng pagtatalaga sa sarili mo. Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon. Ano man, Lord God, ang inyong layunin sa aking buhay, ano man, Panginoon, ang kalooban ninyo, yun yung susundin ko. Bakit? Yun yung nararapat gawin ng isang Kristiyano, ng isang totoong lingkod ng Diyos. Tandaan natin, yung isang binatang mayaman, ayaw niyang ibenta yung kanyang mga ari-arian. Bakit? Wala siyang pagtatalaga ng sarili niya. Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, ibenta mo yung inyong mga ari-arian. Ipamigay mo sa ngayon sa mahihirap. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Bakit? Nahaharangan ng kayamanan. Kaya hindi mo lubos may talaga ang sarili mo, meron ka ngayong hindi mabitaw-bitawan. Tungkulin ng isang Kristiyanong kalimutan yung kanyang sarili. Kung sino man ang ibig na sumunod sa akin at gustong sumunod sa akin, dapat willing siyang mamatay para sa akin. Tandaan natin yan. Yung pag-uusig wala sa unbeliever, nasa Kristiyano yung pag-uusig ng mundong ito. Kaya ngayon, paano ka makakasurvive kung wala kang pagtatalaga sa Diyos? Kaya napaka-importanting itinuturo dito sa atin yung pagtatalaga ng sarili natin sa Panginoon. Hindi mo makikitaan ng paglago yung isang Kristiyano kapag walang pagtatalaga. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung nagtataka ka sa sarili mo, bakit hindi ako lumalago? Bakit ganito pa rin ako manalangin? Bakit ayaw pa rin sumunod? Bakit nakakaranas pa rin ako ng katamaran? Mga kapatid, kapag gusto mo, kapag iniibig mo yung ginagawa mo, hindi ka tatamarin. Ilalakad, ihahakbang mo yung paa mo papuntang gawain. Amen. Kahit na anong oras yan, basta sa gawain ng Diyos. Alalahanin natin na ang unang nagtalaga ng sarili niya ay ang Panginoong Hesukristo. Tinalaga niya ang sarili niya sa kalooban ng Diyos Ama. Panginoon, huwag mangyari ang kalooban ko, but your will be done. Tinalaga niya yung sarili niya sa kalooban ng Diyos Ama. Handaan natin yan. Mga kapatid, napaka-importante yung pagtatalaga ng sarili. Dahil dito natin makikita yung tunay na paglago. Walang paglago sa isang Kristiyanong pabanjing-banjing. Amen? Walang paglago sa isang Kristiyanong pakuya-kuya-kuy lang. Hayaan natin na malakaran natin ng totoo yung kalooban ng Diyos.
Mahirap ba? Mahirap bang sundin? Hindi mahirap sundin yun kapag kapuspos ka ng banal na Espiritu. Yes. At patuloy mong gawin ang mga ito para sa Diyos. Dahil kapag ginawa mo ang mga tungkulin o ang mga gawain, kapag ka sa ganang sarili mo lang, para makapa-impress ka lang ng mga tao, mga kapatid, mapapagod ka. Bakit? May isip mo, hindi naman na-appreciate ng aking tagapanguna yung ginagawa ko. Hindi naman siguro nakikita ng mga ganito, ganyan, ng mga leaders ko. Bakit pa ako maglilingkod? Bakit pa ako magpapagal? No, gawin mo ang mga ito para sa Diyos. Amen. Mag-focus tayo sa Panginoon. Nag-iisip ka ngayon, paano ngayon yung pamilya mo? Tandaan natin, kung sino yung nag-iwan ng kanilang pamilya, bahay, ama, ina, mas higit pa yung matatanggap nila sa mga panahong ito at matatanggap nila yung buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Kaya kapag meron kang binitawan sa buhay mo, kapatid, hindi ka nawalan. Amen. Hindi ka nawalan. Nung meron kang binitawan para sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka nawalan, kundi nagkaroon ka. Nagkaroon ka ngayon ng pagtatalaga ng sarili mo. Tandaan natin, yung isang puno, tinatanggalan niya ng mga sanga para lumabong, para makita yung paglago ng isang puno. Kapag ka merong pruning, hindi yan ibig sabihin pinipersecute ka. Ito ay training mo. Bakit? Inihahanda ka ngayon ng Panginoon sa maganda at malakihang pagkakagamit. Ano yung gagawin mo? Sumunod. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ito yung pinaka-importante. Ano? Iwan mo yung sarili mo, mga desire mo, mga plano mo sa buhay. Nasa Diyos yung katugunan. Hindi ka mawawalan hanggat nasa Panginoon ka. Tandaan natin, hindi kawalan o hindi kabigatan ang maglingkod sa Diyos. Marami ang gustong maglingkod sa Panginoon pero bulag sila sa katotohanan. Maraming tao yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos pero walang banal na espiritong naglilid sa kanila. Amen. Kaya mapalad tayong mga Kristiyano, talagang puspos ng banal na espiritu. Hayaan natin dahil yung banal na espiritu, yung siyang ebidensya ng ating kaligtasan. Basahin natin sa aklat ng Roma chapter 8 verse 6. May ano lang sa akin dito. Aklat ng Roma chapter 8 verse 6, sabi diyan, ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng kasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Ang pagsunod sa kalooban ng banal na espiritu ay nagbubunga ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Tandaan natin yan mga kapatid. Efeso chapter 4 verse 30. At dito ako magtatapos sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 30. Ang sabi dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Amen. Huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu. Ano ang sabi diyan? Huwag bigyan ng kalungkutan sapagkat ang banal na espiritu ang siyang tanda na kayo'y nasa Diyos.
Nako-conceive natin bibigyan natin ng kalungkutan ang banal na espiritu kung hindi tayo sumusunod sa kagustuhan o sa kalooban ng banal na espiritu. Hayaan natin na mapuspos tayo ng banal na espiritu, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos sa ating lakbayin ng pananampalataya. Amen. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Marami ang kayang maglingkod sa Diyos, pero kakaunti yung mga naglilingkod sa Diyos ng totoo. Amen. Iba yung naglilingkod lang, iba yung totoong naglilingkod. Tandaan natin yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sige po. Tuloy tayong manalangin at bigyan tayo ng karunungan ng banal na espiritu. Huwag nating bigyan ng kalungkutan, kundi gawin natin ang kalooban ng Diyos at lubos mong italaga ang sarili mo sa Panginoon bilang matuwid na manggagawa ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Aming Ama, aming Diyos na sumasalangit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, salamat o Diyos sa inyong makapangyarihan salita, Panginoon Lord God, na patuloy talagang tumutusok, Lord, sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon Lord God, kung saan, Panginoon Lord, ito, Panginoon Lord, ay nagbabago ng buhay, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Diyos, yung mga salitang aming napag-aralan sa umagang ito, Panginoon, magsilbing ilaw, Panginoon Lord God, mabuksan yung kaisipan ng bawat isa, Panginoon Lord God. Huwag pabayaan ang kaloob ng banal na espiritu, dahil ito ang katibayan na kami ay nasa Diyos at ang katibayan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo, Lord, ang aking mga kapatid na kung saan, Panginoon Lord God, gustong magtalaga ng kanilang buhay, pero meron, Panginoon Lord God, mga nakakahadlang, Panginoon. Meron, Lord God, hindi pa mabitawan, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, kayo ang mangusap sa kanyang buhay, O Diyos. Mangusap kayo, Panginoon, dahil kayo lamang, Lord God, ang may kakayanan. Dinaig nyo na, Panginoon Lord God, ang ruler, Panginoon Lord God, ng mundong ito, na si Satanas, Panginoon. Dinaig nyo na, Panginoon Lord God, in the cross of Calvary, Panginoon. It is finished, Lord God. Kaya, Panginoon, kayo, Panginoon Lord God, ang lubos na magbigay ng lakas sa bawat isa, Panginoon Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, at turuan, Panginoon Lord God, kung paano, Panginoon, lumakad ng isang tunay na lingkod, O Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon Lord God, na nakiisa, O Panginoon, sa morning devotion na ito, Panginoon Lord God, naglaan ng oras, bumangon, Panginoon, ng maaga, O Diyos, kung saan, Panginoon Lord God, karoon, Panginoon, ng kagalakan na makarinig ng inyong banal at makapangyarihang salita, O Diyos. Aking Panginoon Lord God, panalangin sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Release unto them, Lord God, the packages of blessing, Panginoon Lord God, buwat dyan sa kalangitan, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon, Panginoon Lord God. Kung meron, Lord God, nangangailangan ng comfort, Panginoon, dahil nalulungkot, Panginoon Lord God, kayo, O Diyos, ay malapit, Panginoon, sa mayroong bagbag na puso, Panginoon Lord God. May broken family, Panginoon, kayo, O Diyos, ang magbuklod, Panginoon Lord God. Kayo, Panginoon Lord God, ang magbalik, Panginoon, ng relasyon ng pamilya, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord God. Kung sino man, Lord, nangangailangan ng kagalingan, Panginoon Lord God, ikaw, Lord, kayo, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot, O Diyos. Kayong, Panginoon Lord God, ang magbigay ng mga pangangailangan ng inyong mga lingkod, Panginoon, dahil naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon Lord God, the just shall live by faith, Panginoon Lord God. Lalakad kami, Panginoon, sa pananampalataya at hindi kami magkukulang, Panginoon Lord God. Hindi kami magkukulang, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na gumagabay sa amin araw at gabi ng aming buhay. Salamat, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ano mo pa man, Lord God, ang mga gawain, Panginoon, sa buong maghapong ito, Panginoon Lord God.
Tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na gawin ang pinakamainam, Panginoon Lord, na paglilingkod, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalain, Lord God, ang buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God, at aming dalangin din, Panginoon Lord, sa gagawin, Lord God, na first anniversary ng DFC Changhua, Panginoon Lord God, dito sa Taiwan. Kayo, Panginoon Lord, ang kumilos, Panginoon, at mag-ingat, Panginoon Lord God, sa mga kapatid namin na makikiisa sa selebrasyong ito, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Panginoon, at lukuban ng inyong kapangyarihan ang pagdadausan, Panginoon Lord God, ng first anniversary ng DFC Changhua, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord God. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga kamanggagawa, ang lahat ng kapastoran, Panginoon Lord God. Gabayan at ingatan, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Salamat, O Diyos, at sa iyo ang kapurihan, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tapos na po ang ating morning devotion. God bless po sa bawat isa.